Okay, good day guys. Ito may chichik naman tayo guys. Samsung Wobble 10 kg ng digital inverter. Problema nito guys, ayaw niya mag-wash, ayaw niya rin umikot sa spin. Kaya parang nagji-jerk lang yung motor guys. Yung story pala nito guys, matagal na ito na ganyan na nangyari. Tapos in-stock nila ni ma'am ng matagal, mga ilang taon, mga taon din siguro guys. Tapos ngayon lang nila pinagawa kasi ngayon lang tayo nila nakita. Kaya binuksan naman yung likod nito guys. Ayun guys, so binahaya na siya ng ipis guys. Marami ng dumi, marami ng tae-tae. Kaya chinik natin dito guys. Pero okay pa naman yung mga wiring niya. Yan, tinitesting natin siya guys. Ayaw niya talaga maggalaw ayaw niya talaga tumino guys. Kaya ginawa natin guys, kung mga ganong nagji-jerk lang yung motor, i-check agad natin yung hall sensor niya. Kasi isa yan sa dahilan guys kung bakit ayaw dumiretso ang ikot ng motor. Ang pag-check nito guys, dapat may makuha kayong dalawang 4.6 kilo ohms at saka 0.6 to 0.7 mega ohms guys. Yung pag-check nito, dito kayo magsisimula sa wire nya guys na kulay pula, tapos bababa 4.6, tapos 4.6, tapos sa dulo 0.6, 0.7, mga ganun dapat guys. Chinik natin tong isa na to. Wala na ito guys, sira na ito. Iba-iba na yung reading niya, minsan mataas, may mga matataas. Kaya wala na ito guys, sira na itong hall sensor niya. Kaya ito yung dahilan kung bakit nagji-jerk lang siya dati nung bago pa ito in-stock nila ni ma'am. Yan guys, so matataas na yung mga reading niya. Tapos guys, i-check na rin natin yung mga parts niya dito, tulad nitong inlet valve motor niya guys. Tingnan na rin natin yung mga resistance ng motor niya. Para i-check na lang dahil natin kasi isahan na lang guys. Kasi na-stuck na ito baka nadali na ito ng mga ipis. Ang chinik natin tong isa guys, okay naman siya, may 4.6 siya. Itong isa ganon din, 4.6. Tapos yung sa dulo guys, yan guys, wala nang reading yan. Tsaka nakita namin yan guys, may putok yung gilid nya, pumutok na yan guys. Wala na siyang reading. Kaya papalitan na rin namin yan, yung 3-way na inlet valve na yan. Tapos i-check din natin tong pinaka water level sensor nya, kung ayos pa ba ito. Yung reading naman ito guys is 29.9 to 23.5. Yan dapat makukuha yung reading nito. Tinik namin ito, okay pa naman siya, goods pa. Yung mga tayo pala na yan ng ipis dyan, binlower namin yan. Tapos yan, tanggalin natin yung motor guys. Tapos ito naman ang problema guys, nag-stuck na naman yung pinaka gearbox nya, yung spring. Kasi na-stuck kasi. Dapat kasi pag hilain mo yung preno na yan, yung clutch na yan guys, dapat mag-i-engage yan dito palabas. Kaso lang ayaw niya na gumalaw. Kasi yung mga gear niya puro kalawang na. Ang tigas niya na, hindi na may galaw. But kasi pag hila niyan, ilalabas niya na tong kulay itim na to. Itutulak ng spring, kaso lang pag tulak ng spring, wala, sobrang tigas talaga.
Yan guys, nalagyan na namin pala yan ng WD-40. Tapos, nilagyan na rin namin ng grasa para lumambot. Yan guys, oh. Pag hinihila mo, gumagalaw na siya. Nag-engage na siya guys, oh, palabas. Tapos kakapit na siya sa gear na yan guys, yung hinahawakan natin. Para maikot na yung drums. Yan, nagalaw na siya. Nahilot-hilot lang natin kasi puro kalawang eh. I-align lang natin na maayos. Napalitan na rin pala namin ng hall sensor yan guys. Kasi wala talaga yung hall sensor niya eh. Wala nang reading. Hindi lang namin nabidyohan ang pagpalit guys. Ayan, pupunasan natin yung pinakamotor niya kasi may mga kalakalawang na rin eh. So yan, ibalik natin guys. Konting align lang natin. Pasok natin dyan sa butas. Yan, ibalik na guys. Tinisting na namin siya. Okay na siya guys. Goods na siya sa wash. Goods na siya sa spin. Yung problema nito talaga guys, hall sensor lang. Tapos na-stuck lang kasi kaya yon. Kinalawang siya at pinasukan ng mga ipis. Yan ang hall sensor guys na luma. Okay, maraming salamat sa panonood guys.